Makikita sa simula ng pelikula ang pagkamatay ni Dr. Gero sa mga kamay ni Android 17. Ito ay sa kabila ng siya ang nagbigay ng buhay sa mga ito. Sa pagtagas ng dugo ni Dr. Gero sa ilalim ng kanyang laboratorio, ay makikita ang kanyang supercomputer na kasalukuyang ginagawa ang tatlong bagong Android. Sa West City, nakapila sina Oolong, Master Roshi, Krillin, at Future Trunks para sa isang pageant na kung saan itatampok ang mga pinakamagandang babae sa mundo. Si Chi-Chi ay namimili kasama sina Goku at Gohan. Ang dalawang grupo ay nagkita sa restaurant at nagsimulang kumain ng magkakasama. Samantala, sina Android 14 at 15 ay nagpakita sa lungsod at nagsimulang magdulot ng kaguluhan habang sinusubukang hanapin si Goku. Natagpuan nila si Goku na kumakain sa taas ng isang gusali at naghagis sila ng pinagsamang ki blast sa kanyang kinaroroonan na nagdulot ng malakas na pagsabog. Iniligtas ni Goku at ng iba pa ang mga tao mula sa kapahamakan. Nang makita ni Goku na aataking muli ang mga kalaban ay agad niyang sinabi kay Gohan na dalhin si Chi-Chi sa ligtas na lugar, at gayon din sina Krillin at Trunks sa mga sibilyan. Lumipad palayo si Goku upang iwasan ang atake ng mga androids, at napagtanto niya na siya lamang ang hinahabol ng mga ito. Pagkatapos ay tinanong ni Goku kung sino sila, ngunit hindi sumagot ang mga ito. Napansin ni Goku ang logo ng Red Ribbon Army at napagtanto niya na ang mga ito ay mga androids na nilikha ni Dr. Gero sapagkat hindi rin niya maramdaman ang enerhiya ng mga ito. Matapos analisahin ang kakayahan ni Goku, ang mga androids ay nagsimulang umatake. Bumalik si Trunks upang tulungan si Goku at sinabihan siyang umalis sa lungsod upang hindi lubusang mawasak ang buong syudad. Umalis sina Goku at Trunks patungo sa isang Arctic area kung saan walang tao at sinundan sila ng mga androids. Samantala, iniwan ni Gohan si Chi-Chi sa isang ligtas na lugar, at lumipad paalis upang tulungan ang kanyang ama. Habang si Krillin ay sinabihan ni Chi-Chi na sundan si Gohan. Sa laboratorio ni Dr. Gero, makikita na nakumpleto na ng supercomputer ang paggawa kay Android 13. Pagdating sa Arctic area, muling hinarap ni Goku at Trunks ang dalawang android. Sa gitna ng labanan, narinig nila ang isang malakas na tinig at nang tingnan nila kung sino ito, nakita nila ang isa pang android na si Android 13. Tila nagtaka si Goku at tinanong kung ilan ba talaga ang mga androids na ginawa ni Dr. Gero. Sumagot si Android 13 na si Gero ay pumanaw na at sila ay nilikha ng supercomputer nito, na naglalayong paslangin si Goku, at gayon din ang gagawin nila sa sinumang humahadlang sa kanila. Nagsimulang sumugod sina Android 14 at 15 upang pagtulungan si Trunks. Akmang tutulong si Krillin ngunit napagtanto niyang wala silang laban sa mga androids. Umatake si Android 13 sa pamamagitan ng isang ki blast na sinangga ni Goku, dahilan upang matangay siya sa ilalim ng tubig. Nagpatuloy ang kanilang paglalaban hanggang sa muling tumira ng ki blast si Android 13 at napadpad silang muli sa ere. Samantala, si Trunks ay pinagtutulungan nina Android 14 at 15 at pinaulanan ito ng energy blast. Lumitaw si Trunks mula sa tumpok ng mga bloke ng yelo at nagsimulang umatake gamit ang kanyang espada, ngunit sinalulang ito ng dalawang daliri ni Android 14. Muli siyang pinagtulungan ng dalawang androids. Sa pagpapatuloy ng paglalaban nina Android 13 at Goku, ay muli itong tumira ng isang malakas na ki blast. Sinangga ito ni Goku ngunit nahihirapan siyang pigilan ito. Isang energy blast mula sa ilalim ang lumitaw at iniligtas si Goku. Ito pala ay mula kay Vegeta na dumating upang tulungan sila, ngunit nilinaw niya na ito ay dahil sa kagustuhan niya na siya ang makatalo kay Goku. Muling nagsimula ang labanan ng mga Saiyan at mga androids. Si Vegeta laban kay Android 15, si Goku laban kay Android 13, at si Trunks laban kay Android 14. Tila mas malakas pa rin ang mga androids at mukhang matatalo ang mga Saiyan, ngunit nagsimulang mag-transform sa Super Saiyan sina Vegeta, Trunks, at Goku. Napamangha si Krillin nang makita ang transformation ng tatlong Saiyan. Nagsimulang muli ang labanan ng mga Super Saiyan at mga androids. Umatake si Gohan upang tulungan ang kanyang ama, ngunit gumanti si 13 ng isang ki blast. Iniligtas ni Piccolo si Gohan at sumali sa labanan ni Goku at Android 13. Tuluyang natalo ni Vegeta si Android 15, habang si Trunks naman ay tinalo si Android 14.
Nakita ito ni Android 13, at nagsimulang kunin ang mga bahagi nina 14 at 15. Matapos ma-absorb ang mga bahagi, si Android 13 ay nag-transform sa Super Android 13. Sa kanyang bagong anyo, ang kapangyarihan ni 13 ay tumaas ng husto, na tila nalampasan ang lakas ng mga Super Saiyan. Unang umatake si Vegeta ngunit wala itong epekto. Sinubukan siyang tulungan ni Trunks ngunit pinatalsik lang ito ni Super Android 13. Kasunod na umatake si Piccolo na wala ring nagawa. Umatake si Goku ngunit wala ring epekto at sinuntok lang ito sa betlog. Patuloy na binugbog ni Super Android 13 si Goku hanggang sa tumalsik ito sa tubig. Sinubukan din ni Krillin na tumulong ngunit wala rin itong epekto. Tumulong din si Gohan. Dahil alam ni Goku na wala ng paraan upang matalo nila si Super Android 13, sinimulan niya ang paghahanda ng Spirit Bomb. Nakita ito ng Android 13 at inatake si Goku, ngunit sinangga ito ni Gohan upang protektahan ang ama. Sinubukan ni Vegeta na pigilan ang Android ngunit binugbog lang siya nito. Nakita ni Trunks na malapit nang mabuo ni Goku ang Spirit Bomb. Gamit ang natitira niyang enerhiya, inatake ni Trunks ng isang Energy Blast si Super Android 13, at kasunod nito ang pag-atake gamit ang kanyang espada, ngunit naputol ito sa proseso at pinasabog siya ng Energy Wave ni 13. Nang makita na malapit ng mabuo ang Spirit Bomb, nag-charge si 13 ng isang SS Deadly Bomber. Dumating si Piccolo at napigilan ito, ngunit ginantihan siya ng sipa sa mukha ng galit na Android. Nag-transform si Goku sa isang Super Saiyan at lumipad sa ere. Hinigop niya ang enerhiya ng Spirit Bomb papunta sa kanyang katawan upang gamitin ang lakas nito. Nagmistulang araw ang enerhiya na pumapaligid kay Goku. Sa sobrang lakas nito, nawasak ang buong paligid pati na ang kinatatayuan ni 13 habang papalapit si Goku. Sumuntok ang Android ngunit tila sumuntok siya sa araw at nalapnos ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ibinigay ni Goku ang pangwakas na atake sa pamamagitan ng isang suntok sa dibdib na tumagos sa katawan ng Android. Tuluyang nawasak si Super Android 13. Kasunod nito, ang supercomputer ni Dr. Gero ay nagsara ng tuluyan. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat!